Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Kinumpirma ng mga insider na isinugod sa ospital si House Speaker Tambaloslos Romualdez matapos makaranas ng matinding atake sa puso. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat na nagdulot ng espekulasyon tungkol sa kanyang kalagayan kung saan sinasabing nasa kritikal na kondisyon ng kilalang lider ng Kamara. Ayon sa ulat, matagal nang iniinda ni Romualdez o ni Tambaloslos ang ilang problema sa kalusugan ngunit tila itong lumalala bunsod sa matinding tensyon at kontrobersya na kinaharap ng Kamara sa kasalukuyan, lalong-lalo na mga kaibigan na itong si Tambaloslos Romualdez na ito ay maraming mga kontrobersya at maraming mga isyong na ipapataw sa kanyang pagkatao at bilang siya or bilang speaker ng Kamara. Ang biglaang pag-atake ay naganap umano sa gitna ng isang mahalagang pulong dahilan upang agad siyang dalhin sa pinakamalapit na ospital. Samantala, nananatiling tahimik ang pamilya ni Tambaloslos tungkol sa tunay na estado ng kanyang kalusugan, ngunit ilang malalapit na kaalyado ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala. May mga ulat na nagsasabing naghahanda na ang pamilya ng kaalyado ni Tambaloslos para sa posibleng pagbabago ng liderato sa Kamara kung sakaling hindi na siya makabalik sa tungkulin. Ang biglaang pangyayari ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko, lalo na si Tambaloslos ay isa sa mga pangunahing personalidad sa politika ng bansa. Ang tanong ng marami, ito na ba ang pagtatapos ng kanyang pamumuno at paano ito makakaapekto sa kasalukuyang estado ng gobyerno dahil nga mga kaibigan ay nasobra na sa pagiging pakurakot at gahaman nitong si Tambaloslos na ito ay hindi na siguro kinaya ng kanyang katawan ang kanyang pinagagawa sa ating bansa. Well, para nga sa kabuang detalye, panoorin natin ang buong video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa ating mga balitang ina-upload araw-araw. At huwag din kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Pondo para sa insurance contract liabilities niya. So yan na po yung usapin ng reserve fund, no? At malinaw na dapat hindi yan ginagalaw, dapat may 2 years na reserve fund, equivalent to 2 years operational expense ang reserve fund ng PhilHealth, at kung titingnan nga ang total members equity ng PhilHealth, negative pa ito. Bakit nakakagalit at sinasabi kong clueless ang presidente? Kasi naaayon din sa batas na kailangan ibigay sa universal health insurance natin, sa PhilHealth natin, yung mga subsidiya na kailangan nilalaan nila. Dahil naka-earmark po yan specifically. Yung kinukolekta nating tax mula sa sugary beverage at yung kinukolekta nating tax sa tobacco, dapat nilalagay sa PhilHealth. Ngayon, kung totoong may sobrang pondo ang PhilHealth, ang kailangan niyo pong gawin ay either palawakin yung serbisyo sa amin, kaya dapat in-expand nyo na yung counterpart coverage nyo hanggang 70%. Dapat 30% na lang out of pocket namin. O kaya naman, i-refund nyo yung sobrang bayad namin. Hindi nyo po pwedeng kuhanin yung pondo na yan at ilagay para sa mga ayuda program ng gobyerno. Kailangan nyo po, kung sobra-sobra talaga ang pera ng PhilHealth, ibalik nyo sa amin, sa mga nagbayad ng premium. Yan po yung naaayon sa batas. Ayun, yun ho ang naaayon sa batas base dito kay Prof. Cielo Magno. Ngayon naman ho mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa talakayan dyan sa saganang mamamayan. Ito na ho mga kababayan. Ito po, si Kuya Benny galing ito sa gobyerno at kayo ho naman ay matagal sa experience niyo sa Kongreso, yung power of the purse. Ano ha? Usually kasi, di ba taon-taon, ang bawat departamento ng ating pamahalaan ay humihingi po ng pondo. At ngayon, nako, ang latest, hindi pinirmahan ng Pangulong Bongbong ang proposed budget para sa para sa susunod na taon, at ang balita ay dinilay niya ang paglagda. Kuya Benit, ewan ko kung nabalitaan niyo rin po. Mainit kasi. Mainit ho kasi mga kababayan eh. Kasi pagka pinirmahan ni Marcos Jr. yan, tapos lalo na yung mainit ho sa ating mga kababayan ngayong mga panahon na to, yung pag-zero sa subsidy na dapat makuha ng PhilHealth. Naku, malaking problema ho yan. Kailangan pakaisipan ho nitong si Marcos Jr. itong ano na to, itong pagpirma niya na to para sa 2025 budget. Well, yan ang nabalita natin kanina kung si Benny ang nakabalita. Sige, ano ba nangyari? Sa tingin ko talagang may duda ang ating Pangulo na mukhang merong hindi maayos doon sa budget natin, no? Para sa susunod na taon. Kung kaya't nice po atang revisahin ito para malaman kung ano ang dapat na maibito.
Ayun. Yun ang impormasyong natanggap natin dahil nakita naman natin na mukhang mali yata yung nangyayari dahil noon ang unang-unang binibigyan ng pahalaga sa ating lipunan ay yung edukasyon, yung pong kalusugan. Kalusugan. Ngayon mukhang Construction natin number 1 ngayon. construction ang number 1 ngayon, DPWH. Opo. Hindi naman natin sinasabing mali, no? Pero sa konstitusyon natin, mukhang may linya na pagkakasunod-sunod dyan eh. Oo. Di ba? Kung ano nyo nga po kami, turuan nyo nga kami, kung ang pag-uusapan ay budgeting ng bawat departamento, ano ba talaga ang pagkakasunod-sunod? Kung ang pag-uusapan po ay ang ating konstitusyon po. Wala namang pagkakasunod-sunod, pero wala ang ba? dinistinggeriyan, Opo. ang dapat na bigyan ng mas malaking pondo o budget ay yung Department of yung Education, para sa education. Sapagkat pananagutan naman kasi ng ating Estado, pangalagaan talaga ang kinabukasan ng ating bansa. Eh, ang kinabukasan ng bansa mo, yung mga kabataan na mag-aaral. Opo. Sapagkat sila naman ang susunod na leaders ng bansa. Kapag hindi mo naihanda ang mga leaders ng bansa mo, ano mangyayari naman sa kinabukasan? Kaya palaging ang pinakamalaking bahagi ng pondo nakalagay sa saligang batas para sa education. Para sa education. Para sa kabatiran ng ating mga kababayan ko, at sa ating mga taga-subaybay, ito po para yung balita. Kinumpirma po ng Malacanang na maantala ang paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos para sa 2024 o 2025 General Appropriations Act o ito pong GAA na original po nakatakda sa Desyembre 20. Ayon po sa tanggapan o sa Office of the President, ito ay dahil sa masusing pagsusuri sa ilang bahagi ng panukalang budget kung saan may mga provision daw po na kinakailangan. Eto ho, teka lang mga kababayan. Eto ho yung ilan sa mga larawan na kung saan talaga namang busy ho sila ngayon sa Malacanang, no? Talagang pinag-aaralan ho nila yung yung budget na yan. Eto ho. Dapat talagang masusi ang pag-aaral nyo dyan. Naku, ito ho. Yan ho yung mga opisyal netong si President Bongbong Marcos. Ito ho. Ang i-veto ang Pangulo. Bagamat hindi pa ilalabas ang eksaktong detalye ng mga binitong probisyon, sinabi ng Malacanang na ang mga ito ay may kaugnayan po sa overlapping functions ng ilang ahensya, reallocation ng pondo, at iba pang usaping teknikal. Tiniyak po naman ng palasyo na nananatiling pangunahing layunin ng administrasyon na maipatupad ang budget sa lalong madaling panahon upang masuportahan ang mga mahalagang programa ng gobyerno kabilang po ang infrastruktura, edukasyon, kalusugan at agrikultura. Kong, yan po ang balitang pinanggap ng ating himpilan. Ay kung halimbawa pinag-uusapan lang natin dito, Jen, Benny, ay yung maaring mabito yung ibang line items. Opo, line bito ang tawag nila, opo. Line bito. Hindi naman natin dinidebate sapagkat nasa saligang batas naman talaga ng Pangulo. May karapatang magbito ng line items sa ating budget. May nauukol sa appropriations, sa tariff, at saka sa revenues, Opo. Kaya lang merong isa pang merong isa pang concern dito. Merong mga inalis na budget na inirekomenda, halimbawa yung sa PhilHealth. Opo, yan. Kung hindi ako nagkakamali, nagrekomenda ang PhilHealth ng 74 billion na ito'y tinanggal ng BICAM. Opo. May nagsasabi na hindi dapat ginawa yon sapagkat, alam mo, pangkalusugan naman yon. Kaya lang, meron silang mga katwiran na sinasabi riyan, meron yatang 150 billion na surplus noong 2024. Tama po. Yung PhilHealth. At meron yatang 600 billion yata na nandyan na hindi nagagamit. Opo. Reserve fund daw po nila yun. At pagkatapos meron daw questionable na ginamit na 136 million dun sa kanilang parang anniversary ball. Opo. Na may kinasangkutan yata yung mga anomalya. Yun ang ginamit na kadahilanan kung bakit yata inalisan ng 74 billion
Pero, sa ating batas, ito yung PhilHealth, Philippine, Health Insurance Corporation. Health Insurance Corporation, PHIC. Opo. Universal Health na ito eh. UHC. So, ibig opo. sabihin, kailangan mong magtalaga ng kaukulang pondo para sa lahat ng Pilipino. Dapat ang paglaanan ito ng pondo kung ganun ba talaga dapat? Oy, ano ba yung universal health kung hindi hindi mo ba isasama lahat pag universal? Hindi kasi ang katinala ko, ang dami niyong pera eh. Hindi, yung surplus na sinasabi, maaari daw tawaging surplus ito kung ang pondo ng PhilHealth ay sapat para bayaran lahat ng utang niya. Oo. Hindi raw ganoon. Hindi pa nga nakakabayad sa napakaraming pagkakautang sa mga ospital eh. Paano mo tatawaging surplus yun? Meron pa kung tawagin dispute. Hindi raw Primero, tawaging surplus. primero kwentahin muna natin. Opo. Marunong naman sa math ito eh. Ay, opo. Sa dami ng negosyo Ang dami nito, natin, eh. si John Paul. Oh, 115 million Filipinos. Opo. Ay kung ibabase mo sa operating budget nila na 284 billion. Aha. So 284 billion, i-divide mo sa 115 million Pilipinos. Aha. Pero bago mo alisin mo muna yung operating expense. Yung OPEX na, siyempre po. Sa Sweldo, experience mo, Kabeni, Opo. magkano ba yung dapat, ano ba yung nila, yung PS halimbawa, may MOOE, meron pa yan eh. May tatanggalin ka dyan sa 284 billion, alin ang matitira? Palagay mo, ang matitira kalahati. Okay. Anong kalahati ng 284 billion? 142 billion. Okay, so 184 billion divided by 115 million Filipinos. Okay, yun ang populasyon So, natin. magkano kaya ang Opo. per capita health insurance ng isang Pilipino? Magkano? Tahin natin. Ipakompute natin. Pakicompute Para natin. makita natin kung talagang kung sapat talaga yung Yung inilalaan para sa pakalusugan ng bawat isang mamamayan. Kailangan matakpan yung pangangailangan. Kasi bawat isa maaaring magkasakit. Hindi lang natin alam kung kailan at kung gaano kalala ang sakit. Opo. Pero kailangan meron kang ma-earmark na salaga para sa bawat isa. Lumalabas bawat isa halos 1,582 lamang. Sa Yan mga ay sa 142 billion. Kaya nga, so kung 1,500 per capita Opo. health insurance, Opo. paano kung halimbawa, sa professional people lang eh. Ay, doctors fee po. Naglalaro sa 4,000 to 5,000 doctor's fee. Anong gamot na mabibili mo riyan? Wala po yan. Naku, yung mga over-the-counter medicine lang. Yun po ang yan. sinasabi ko. Ngayon, inaalis natin ang 74 billion. Teka muna, kailangan pag-isipan ng Pangulo yan. Kasi kapag yung tapos na yung report ng BICAM, nagsipirma na lahat yung membro, Opo. magiging enrolled bill yun din. Okay. At yan ay itatransmit sa opisina ng Presidente. Pangulo. Opo. Ibibigay sa MRO. Alam ni Benny kung ano yung MRO eh. Ano yung MRO? Most requested. Hindi. Malacanang Records Office. Tatala na sa records ng Malacanang. Opo. Kung halimbawa gusto ng Pangulo na i-reinstate itong 74 billion, paano niya gagawin kung enrolled bill na? Wala na siyang Tinanggal na po eh. Tinanggal na eh. Tinanggal na ng Meron lamang ng siyang Kongreso. pagkakataon habang hindi pa nag-a-adjourn. Paano, halimbawa yung Hanggang Congress. ngayong araw lang po ito. Hanggang ngayong araw. Wednesday. Paano kung nag-adjourn? Sana man lang, meron ng usapan na, alam ng Pangulo na, I will reinstate this 74 billion. Hindi po pwedeng alisin ito. Hindi natin pwedeng ilagay sa alanganin ang kalusugan ng ating mga mamamayan. So kung iniisip niya na i-reinstate ito, sana huwag mag-declare ng adjournment ang 2 kapulungan. Nako. Sana suspension lang. Opo. Pagkatapos, ang palagi namin ginagawa, patitigilan yung tik-tak ng ng orasan. Sa mga di papako na lang, hanggang dyan ka lang. Hinto mo na pala yun? Kaya trabahuhin nila ngayon
Kesa hanggang sa makarating sila ng December 30 halimbawa. At Ganun ba yan? natapos nila yan. O, technical, meron palang ganun, ha? Opo. Wala kang magagawa kung hindi mo papatayin yung lakad ng orasan eh. Oho. O kailangan mag-deliberate. Kung halimbawa, kamukha na sinasabi ni Ka Benny, Opo. ano lang, dito, walang problema doon. Oho. Paano yung gusto mong ibalik? Sapagkat dinilit doon sa programa. Hindi na may babalik. Anong gagawin mo? Oo. Wala nang kapangyarihan ng presidente ron, eh. Baka mamaya, ikagagalit ng tao ito. Magkano yung kwenta natin? 1,000? Almost 1,500 each. Ang tanong natin, ito ba'y kakasya? Ano ba yung average na sakit? Sabihin mo na ng kalahati na lang makinabang, o di 3,000 each. Oo. Eh di hindi pa rin eh. Hindi ba, alam mo ang problema ngayon kasi sa ating, ito alam mo naman siguro ito eh. Ito Opo. palagi nagkakasakit si Ka Benny. Alam mo kasi dahil sa dami ng kanyang tinatangkilik. Kapag ikaw ay nagkasakit ngayon, hindi ko malaman bakit naging tuntunin, kinakailangan merong lab test lahat eh. Opo naman. Oo. Nagkasakit ka last month, may lab test ka. Pag ila-lab test ka ulit, bakit hindi gamitin yung... Hindi, panibagong test po yun. doon sa lab test lang na yun eh. Yung 1,500, kulang na yun eh. Yung ECG mo lang. Pagkatapos nag-prescribe Opo. pa. Ako, Opo. katakot-takot na gamot yun. Kakasya kaya yung 1,500. Anong klaseng universal health ito? Kung 1,500 lang ang parang nakalaan para sa bawat isang Pilipino. Mas malaki pa yung tinatanggap sa abuli sa patay kaysa sa buhay. Di ba? Opo. Hindi pala ganun. Kasi Kong, parang siyempre, alam mo, pagkakakwento, kami po, mga pangkaraniwang mamamayan, ang PhilHealth, meron pala kayong, sabihin natin, close to 600 billion. Hindi nyo ginagastos. Hindi ba pwedeng, ang computation pala doon, ang laki pala niyan, ha? Sobra-sobra yan. So, hindi mo pala ganun dapat tignan na gaya ng pagtingin. Ako po, gagaya ko, pangkaraniwang mamamayan, ganun ko tinitingnan. Hindi mo nga alam kung baka yung average na dapat na mailan sa bawat Pilipino, 10,000 eh. Kung halimbawa, ang sapat na nakalaan para sa isang Pilipino, 10,000 pesos. Palagay mo, yun na yung pinaka-average. I-multiply mo sa 115 million Filipinos. O ilan yun? Kwenta. Tignan natin. Kwenta. Si Kuya Benny kasi negosyante ito. Negosyante. Talagang Kaya alam katakot niyo- at tinatangkilik. Sabi ko nga siya, isang araw may tama sa akin ito. Pag hindi siya nagpasya na tayo pakainin kahit pansit. Pinakamasarap na kainan sa Binondo. Kaya ka na. Huwag na sa Binondo. Sa may tabi-tabi, marami rito eh. Opo. Magkano? 1.150 trillion. Dapat ganon. So sa budget na halimbawa 6.3 trillion, at least 1.3 trillion man lang ang nakalaan sa bawat Pilipino. Doon lang ako makakakita na mapapangalagaan mo talaga. Ito 600 billion lang ang sinasabi, kino-question eh. Opo. Samantalang kalahati lang nung sinasabi natin na karampatang maaring italaga mo para sa kapakanan, pangkalusugan ng isang Pilipino. Hindi ba? Maliban na lang kung gusto kang debatihin ito. Hindi, ako naman ko, kasi marami ka rin naman kasing may pipinta sa PhilHealth ko. Tayo, di ba, mga miyembro, ako lang, ilang beses ako nagre-request sa PhilHealth sapagkat patagal ako nagbabayad. Hanggang ngayon ni hindi ako maaprubahan. Halimbawa, isang kababayan natin, ang binayaran 100,000. Ang sasagutin ng PhilHealth, 1,000, 2,000. Kusigin mo lahat yung mga taong yan na hindi ginaganap ang tungkulin. Opo. Na natutulog sa pansitan kung pag-uusapan ay yung pagtulong sa lahat ng mga nangangailangan pangkalusugan. Opo. Pero huwag mong parusahan yung miyembro. Okay. Huwag mong nga alisan ng karampatang pang-cover ng kanilang kalusugan. Maaring nagkamali. Usigin mo lahat yung mga yan. Ipakulong lahat yan kung pwedeng ipakulong. Pero huwag mong parurusahan ang mga Pilipinong dapat makikinabang. That's the Universal Health Program. Huwag parusahan yung mga ordinaryong miyembro na nagbabayad sa PhilHealth. Huwag mong parusahan yung mga yon kasi ang isa ho talaga sa maaapektuhan dito yung mga monthly na naghuhulog na automatic na nakakaltasan sa kanilang mga sweldo. Sila ho ang papasan para doon sa gastusin ng mga kababayan nating mga senior na, mga PWD, yung hindi na ho nagbabayad. Ang papasan ho nun, yung mga miyembro na monthly
nababawasan ang kanilang sweldo dyan sa PhilHealth na yan. Ngayon, ang ginawa ng pamahalaan, yung obligasyon nila, pinapasan doon sa mga ordinaryong Pilipino na nagbabayad buwan-buwan dyan sa PhilHealth na yan. Yun ang problema natin doon. Dahil sa ayuda, nakompromiso ang kalusugan ng mga kababayan natin. Kasalanan nung lahat yan, ni Marcos Jr. Hindi ko kukumpasin si Tambaluslos kung walang direktiba nitong si Marcos Jr. Kasi yan eh. Law enforcement ang pinag-uusapan. Ba't ang parurusahan mo yung taong dapat makinabang dito? Yan naman ang ilalaban natin kahit saan tayo makarating, Kuya Benny, di ba? Tama po kayo ron. Ang sinasabi nga natin dito, bakit nga naman yung utang hindi mabayaran ng PhilHealth, yung mga taong humingi ng tulong, hindi matulungan. Alam mo, hindi utang na loob ng taong bayan sa PhilHealth yung itinutulong sa inyo. Kasi responsibilidad nila yun eh. Kasi bayad ng miyembro yun eh. Bayad ng miyembro yun eh. Meron kayong contribution. At saka ang priority ata nila kung ang pinupunto. Ang problema kasi mas malaki ang nilalaan nyo sa investment eh. Mas gusto ninyo ang pondo ng PhilHealth ini-invest sa pagnegosyo. Paano? Di ba? Hindi naman yun ang main objective niya. Pwede rin sana yun, pero kailangan marunong sila sa pag-i-invest. Opo. Pag-manage. Yung pag-manage at saka pagkakailangan naman na bayaran lahat ang dapat bayaran, nananagot sila doon. Wala naman akong problema na i-invest nila para dumami at masinop lalo, kikita yung pera Lalong habang hindi pa kailangan. Pero kailangan meron silang actuary, di ba? Yung ganyan. Para alam nilang saan yung pondo aabot. Kasi itong ating Philippine Health Insurance Corporation, nakakatanggap ng ano yan eh, ng yung sa excise tax ng ating nasa batas yan eh. 85% kung galing sa tabako, 100% kung galing sa alcohol. Pagkatapos, pag pinagsama mo yan, yung 80% yan ang pupunta sa university. Kung umabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to, yung mga ganyang klaseng individual ang kailangan ho natin sa Senado sa 2025 midterm election. Huwag nyo hong kalimutan, share nyo ho ang video para mas marami sa ating mga kababayan makita ang galing nitong si Congressman Rodante Marcoleta. May galing at malasakit, ika nga. Kaya pagka yan napunta sa Senado, walang talo ho sa sambayan ng Pilipino. Universal Health Program, yung 20%, ito yung tinatawag na ano na pangalan nun? Yung HPEP. Ito yung mga paggawa ng mga pasilidad para sa mga hospital, mga equipment na kakailangan kapag ginagamot ang ating mamamayan. Ganyan ang ano niyan, ganyan ang forma. So pinag-uusapan natin, tama ba na yung 74 billion na inestimate ng PhilHealth ay tanggalin sapagkat meron silang sinasabing mga argumento na ganito. Hindi man lang nila kinuwenta, magkano ba yung karapat dapat sana na average na gastusin ng isang Pilipino sa ngayon? Meron dapat tayong estimate ng ganun eh. Hindi ko naman sinasabi na lahat ay 10,000. Pero kasi merong aabot ng 20,000 siguro. Depende sa kanyang pagkakasakit. Totoo po. Paano kung yung iba nga, 100,000 lang. Lalo na sa kidney ang pinag-uusapan. Nako, yung dialysis ng halimbawa. Kaya in-average na lang natin sa 10,000 eh. So ang kwenta ni Kuya Benny, 1.3 trillion pa rin. Ang kailangan yung pala yung sapat na pang-cover. Ngayon, inaalis mo pa yung 74 billion. Ang sinasabi natin, baka mamaya, darating ang araw, magsentimiento ang mamamayan natin. Ba't kasi nalis nyo pa yung 74 billion? Ang buong akala ninyo napakalaki na ng cover natin. Magkano po yung inalis? 74 billion? Yung subsidy. Yun ang nakita ko kasi parang pinropose ni Emmanuel Ledesma Jr. Yung 74 billion po, parang nag-alis po tayo ng 634 pesos per Pilipino. Ganun pala ang epekto nun, alam mo yung sa mga naunang kaya kinu-question ko yung PhilHealth na yan. Gumawa sila may tinatawag silang konsulta package. Ang kwenta natin sa programa natin, gumawa tayo ng ang konsulta package natin 10,000. Average. Halimbawa lang yun, na maaaring makasapat. Average. Alam mo yung konsulta package, 750 pesos.
Ganun kamura po. Oh. Ano ba bibili nung nagkasakit? Sulfatisol na lang o sulfaguanidin? Baka hindi na alam ng mga nakikinig sa atin. Eh, si Kuya Benny alam niya sapagkat ito ay napanganak naman 1959 na kahit po. Ikaw ano ka? Ay, tagmolo doon na lang ang alam ko ngayon eh. Ay, si sulfaguanidin, ano ba yun? Pagandata ng boss yun eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. O maya-maya pag-uusapan natin, may PhilHealth pang issue dyan, yung yung Memorandum of Agreement. Memorandum of Agreement. Yan naman ang i-discuss ni Kuya Benny. Nako. Akala ko pa naman kung kaya nila kasi doon sa statement ng Pangulo, ay mukhang paburse na bawasan ang pondo ng PhilHealth eh. At mukhang naninindigan din po ang buong Kamara na para bagang dapat lang alisin sa inyo yan kasi nga sobra-sobra naman pala ang pera ninyo. Parang ganun po ang dating. Sino sa atin na magsasabi na sobra-sobra nga ang pera? Oo. Kasi yung dami o sobra ng pera, relative yun eh. Oo. Kaya na kailangan natin kasing tayain natin magkano ba ang dapat na i-cover natin sa isang Pilipino. Hanggat wala tayong ganong coverage, hindi natin alam kung alin sobra at kung kulang. Hindi pa na Kaya inuna ho nating ipalabas yung kay Prof. Shelo Magno para maintindihan ng ating mga kababayan na yung, kumbaga, yung reserve fund ng PhilHealth, ano ho yun? Nasa batas yun. Nasa pulisiya ho nila yun. Dapat meron hong ganong kalaking pera ang PhilHealth para siguro kung sakaling magkaroon ng malaking problema kagaya nung nangyari noong 2020, nagkaroon ng pandemic o kung ano pa man, hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na panahon. Hindi naman yung pandemic, di ho natin inaasahan na magkakaganon, di ba? Kaya siguro yung reserve fund na yon kung nakalagay sa kanilang pulisiya na dapat merong ganon, wag nating babaguhin yon. Wag nating ibibida na kesyo merong 60 billion, 600 billion o kung magkano man yung reserve fund na yun ng PhilHealth. Wag nating pakialaman kasi yung pera na yan galing ho yan doon sa mga yung sa mga obrero na buwan-buwan nakakaltasan ng kanilang sweldo diyan sa PhilHealth na yan. Huwag natin pakialaman yon. natin alam kung magkano yung utang nila, ha? Oo. Hindi pa nakalista riyan. Wala nga. Dapat na bayaran. Kung magkano yung dapat nilang Sa bayaran. dami ng pagkakautang nila sa mga hospital po, sa mga health institutions natin at saka sa hospital, hindi mo lang nakwenta yan. Pagkatapos wala man lang silang ipinresent, dapat sana every year nakukwenta natin ano yung average expense na medical ng isang Pilipino. Dapat meron ganun eh. So May lilitaw study. ngayon, halimbawa, next year, ang lumitaw po 15,000. I-multiply mo kagad sa population, so meron ka kagad coverage. Yun ang reference point mo kung magkano dapat ang itatalaga mo na pondo para sa PhilHealth. Parang ang require lang ata daw under sa Universal Health Law ay 120 billion each. Kaya papatak daw po ng mga 280 mga almost 300 billion ay sapat na raw po para makapag-operate ang PhilHealth sa loob ng 2 taon, Kong. Mag-ooperate ka yung inyong pamamalakad ng PhilHealth. Ang pinag-uusapan natin yung coverage ng tao. Nung mamamayan mo. Yung mamamayan. Yung ano sinasabi mo? Yung ano lang, yung operation ninyo, yung mga mapupunta lang sa sweldo nyo ba ito? Talagang isinasaad naman ng batas na subsidize talaga ng gobyerno yan. Di ba? Universal health eh. Oo nga, no? Dapat kaya pala meron tayong figura sa isang tao para matukoy mo gaano ang kailangan mo para at least meron kang estimate bawat isang mamamayan mo magkano ang nakalaan para sa kanya. Ayun. Kaya pala maraming mamamayan tayo na nagre-request yan, hindi na-aprobahan kasi iniipit nila ang pondo, Kong. Baka ganun ang Kasi nga pinag-uusapan natin, ano ba yung pananagutan ng Estado sa kanyang mamamayan? Kasama na yung kalusugan. Kasama na yung edukasyon. Di ba? Pagkatapos alisin mo yung 74 billion, dadalin mo sa ibang item. Ang tawag ay AKAP. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan bakit, ano ba yung AKAP dyan? Yun pong ayuda sa kapos ang kita program. Paano natin madidetermine ang isang taong kapos sa kita? Pag-usapan natin. Lahat lang po, pag tinanong nyo, lahat kinakapos ang kita. Lahat naman kinakapos eh. Ngayon, kapag ka nagbigay ka ba sa isang komunidad, lahat ba nabigyan mo na? Paano yung iba nasasabihin niya, bakit ako hindi nabigay? Kapos din ako. Yung kapos, Kuya Benny, relative yun eh. Yun na nga po. Si Kuya Benny lang hindi kinakapos dito.
Sa totoo lang. So, akala mo nagbibiro tayo. Pero totoo ito eh. Paano natin matatansya kung sino yung kinakapos? Nabigat to eh. Parang meron ata sila doon sa AKAP ata program para may tiniya sila no certain amount ng sweldo na ng isang tao based doon sa kanyang dapat kita isang araw kong. Kaya ang tingin nila, kapos ang kita noon. Paano mo nga madidetermine sa isang komunidad yun? Pagpunta mo ba sa isang komunidad, natakpan mo lahat yun? Nabigyan mo ba lahat yun? Merong magseselos dito eh. Pangalawa, paano yung mekanismo dito? Opo. Kasi yung 4Ps, may mekanismo ito, may conditionalities eh. Opo. Ibibigay ko sa ito pero gagawin mo ito. Eh dito, ano ba, kapos ka? Anong gagawin mo pag binigay ko to? Pure na dole out ba to? Kasi ang PhilHealth, ang 4Ps, may mekanismo eh. Tama po. Kasi kaya merong mekanismo yon. Inaakala namin, kami na gumawa nung in-institutionalize yung 4Ps. Dapat merong sunset provision yun din. Opo. Hindi sa lahat ng panahon, mahirap yun. Dapat kailangan mapagraduate natin sila. Hindi po pwede na sa habang buhay nila, mahirap lang. Walang ganun eh. Palagay ko, kahit sinong pamilya, ayaw niya na ipamamana niya yung kahirapan sa kanyang mga anak at sa kanyang mga apo. Walang ganun eh. Nako. Anyway, Yung sa ganyang usapan niya, sa akap na yan. Alam mo, may narinig tayo ha, na tauhan ng isang bukal. board member. Ng isang board member. Lahat ng staff niya, kasama sa beneficiaries. Baka lahat ng staff niya kapos lahat ang kita. Yun na yung sinasabi na walang mekanismo. Pagkatapos sino mag-o-audit nito? Sino mag-o-audit niyan? 26 billion yan, Kong, ha? Ang inilaan po dyan. Pagpunta mo ba sa isang komunidad? Kasi pumupunta sila dyan eh. Lahat ba ng nabigyan mo, yun na yun? Yun ba yung representasyon ng komunidad? Pagka binigyan mo, okay, nasapatan mo lahat yung... Ayun. Ay, hindi. May magseselos dyan. Paano kami?